Mapagpalang araw po sa inyo. At ako po si Elijah V. Loyola at ang pangalan po ng aking tatay ay si Luis Loyola at aka Jack the Buhawe. At nung mga nakaraang araw po, sumakad po ang aking tiyan. Narinig ko na lang po na papapray po natin kay Brother Willie sa kanya pong Bible program. At sa bilang pong 1 to 10, 8 po ang sakit ng aking tiyan. 8. Dumaan po sa 3 at tuluyang na pong nawala. At nakapaglaro na po ako at nakakapagtalon. At maraming salamat po kay Diyos Ama, kay Jesus po at kay Brother Willie dahil po naging instrumento po ng Diyos at kung lolobin po ng Diyos na makapunta po kami sa Bulacan upang magsama-sama. Amen. Magandang araw po sa inyo. Bye! Hinahanap mo ba ang isang makabuluhang usapan tungkol sa pananampalataya at mga issue sa lipunan? Tara na sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago, isang natatanging programa kung saan tinatalakay ang mga kasalukuyang issue, panlipunang usapin at mga bagay tungkol sa pananampalataya. Live tuwing Martes at Huwebes, 9:30 hanggang 10:30 ng gabi sa Facebook at YouTube. No topic too heavy, no question too small. Mula sa balita hanggang sa Biblia, sabay-sabay nating unawain.
Kaya iset nyo na ang inyong alarm at samahan kami sa talakayan. Talakayan at kwentuhan with Brother Willie Santiago, live sa Facebook at YouTube. Disclaimer, this video is for educational and informational purposes only. The views expressed are personal opinions and experiences of former MCGI members. We do not intend to defame or attack any group, belief system, or individual. All references to doctrines or practices are shared in good faith. We respect everyone's right to believe and encourage viewers to think critically and do their own research. Harassment, hate speech, and cyberbullying are not tolerated. Any copyrighted content used falls under fair use for commentary and education. The creators are not liable for how this content is interpreted or used. Sumaatin po ang kapayapaan ng Panginoong Diyos. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study. Dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study, sa Facebook Live at sa YouTube Live. Martes po ng gabi dito po sa Pilipinas, July 22, 2025. Sa kalooban po ng Panginoong Diyos ay live po ang ating Bible study. Bagamat maulan po ang ating panahong ito. Salamat po sa Panginoon at dito po ngayon sa ating lugar ay hindi na po umuulan. Sana po tuloy-tuloy na hindi na po umulan dahil kaawa-awa naman po ang marami nating mga kababayang nalubog sa baha sa iba't ibang mga dako ng ating bansa. Salamat sa Panginoong Diyos sa mabuting pagkakataon na ipinagkaloob po sa atin ngayong gabi upang tayo po'y makapagpatuloy sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang atin pong programa ay tuwing Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi, nag-uumpisa. At kapag ka naman po araw ng Linggo, alas 9 ng umaga ang umpisa. Sa mga bago pa lamang po sa ating Facebook page at YouTube channel, kung pwede po kayong mahinga ng favor na kayo po'y mag-subscribe, paki-like and share ang ating mga videos, paki-click ang notification bell nang palagi po tayong mabigyan ng notification pagka tayo po ay mayroong live streaming at meron tayong mga bagong upload na videos. Sa gabi pong ito ay atin na pong pinagkakaloob si Brother Edwin Santiago para po makasama po natin dito po sa ating segment na Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Brother Edwin, bumati ka na. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng programang Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie. Naway tayo pong lahat ngayong gabi ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na nasa pag-iingat ng ating Panginoong Diyos. Magandang gabi sa iyo, Brother Willie. Ayan, at tayo ay agad na, Brother Edwin, na mag-umpisa sa paglilingkod sa ating mga kapatid, sa ating mga ka-Bible study, dito sa ating topic series na Church Offering Biblical ba? Part 3, Brother Edwin. Opo, ito po yung ating pangatlong bahagi ng pagtalakay dito po sa ating inumpisahang topic na Church Offering Biblical ba, Brother Willie? Oo, ang ating pinapaksa ay tungkol sa church offering. Ito po yung mga ipinagkakaloob na mga tulong pinansyal sa iglesia. Abuluyan, ambagan, yan ang mga tawag dyan eh. Ngayon, bakit po natin ito tinatalakay, mga kapatid, mga ka-Bible study? Kasi nga po mayroong mga sa atin, nagme-message na mga dati rin natin mga kasama sa MCGI, mga exiters na rin sila, na ngayon mayroong mga exiters sa MCGI, Brad Edwin, na yung iba doon ay mga manggagawa pa, mga kakilala ko rin,
ang kanilang yung posisyon, ang kanilang tinitindigan, hindi kailangan sa tunay na iglesia na mayroong abuluyan, Brother Edwin. Opo, Brother Willie, yan po yung kanilang kinakampanya ngayon. Yan po yung kanilang mga pinapahayag sa mga kapwa din po nila Exeters, Brother Willie. Yes, dahil nga sila mayroong mapait na karanasan sa MCGI na napatunayan nila na yung kanilang mga ibinigay na mga tulong, yung kanilang mga abuloy, ambag sa MCGI galing sa kanilang pawis at dugo, Brother Edwin, ay pinagpasasaan lang pala ng mga leader sa MCGI. Opo, Brother Willie, hindi pala sa gawain napunta yung kanilang mga itinulong, kundi sa kalayawan at sa mga luho nito mga leader ng MCGI, Brother Willie. Yes, at hindi tayo nagpaparatang, Brother Edwin, dahil nandiyan naman ang mga ebidensya. Nandiyan naman ang mga patunay na talagang nagpasasa itong mga leader sa MCGI dyan sa mga ipinagkaloob na offering na mga abuloy, ambag noong mga miyembro dyan At ito nga nakikita natin, Brother Edwin, mula Brazil, yung mga pinundar doon na mga properties, ari-arian, hindi naman ang galing yan sa negosyong lumpia ni Brother Eli, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Mahirap ipunin, Brother Willie, yung milyon sa pagtitinda lang ng lumpiang toge, Brother Willie. Oo, yung lumpiang toge na yan, hindi naman po tayo pinanganak kahapon, Brother Edwin, para mapaniwala tayo na yung mga mansyon, mga ekta-ektaryang lupain sa Brazil, yung mga mamahaling mga sasakyan, yung mga negosyo doon, yung salute, yung Area 52, Brother Edwin, yan ay galing sa negosyong lumpiang toge ni Brother Eli. Totoo, Brother Willie, kasi nung nandito sa Pilipinas si Brother Eli, baon nga sa utang, tapos nung biglang napunta sa Brazil, nakapagpundar pa ng mansyon at saka ng mga negosyo. Oo, at dito naman sa Pilipinas, Brother Edwin, ito namang si KDR, nang pumanaw si Brother Eli, ito naman ang nakikita natin kay KDR. At yung KDR na Camp Adventure, di ba, sa May Bataan? Tama, Brother Willie, yung Camp Adventure na pag-aari ni KDR. Oo, tapos yung kanyang mga kapihan pa, Brother Edwin, yung copy-copy niya, Yes. Oo, tapos nandyan din yung mga magagarang bahay, yung sa may La Vista. Brother Edwin, may picture niya na nandoon si KDR, nakatira sa La Vista. Kapitbahay niya roon yung mga politiko mayayaman, si Presidente GMA. Taga La Vista yung Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Tsaka yung latest na yung ipinost, Brother Willie, magkano nga yung net worth ni KDR ngayon? Ang sabi ng AI, Brother Willie. Ay, doon sa nabasa ko, Brother Edwin, ang estimate na mga ari-arian ni KDR doon sa impormasyong bigay ng AI, Meta AI, ay nasa 2 million hanggang 8 million dollars, Brother Edwin. Malaki-laking halaga ng salapi yan, Brother Willie. Oo, times 50 na lang, Brother Edwin, na mga nasa yan? Mga nasa 400 million pesos yan, Brother Edwin. Ikaw ba, Brother Willie, maniniwala ka bang yun ikinita niya sa GMA7? Hindi naman kasi siya naging doon yung top 1 na broadcaster sa GMA7. Siya nga pamasak butas lang doon, Brother Edwin, pagka-absent si Mike Enriquez. Saka paminsan-minsan si Igan, medyo nasasalit siya kay Igan. Oo, pamasak butas lang si KDR. Kahit naman doon sa ABS-CBN, pamasak butas lang din siya pagka wala si Manong Ted Pailon, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Tsaka hindi naman siya nagtagal na
news anchor dyan sa mga istasyon na yan, Brother Willie. Hindi naman siya Yes, bumilang ng maraming taon dyan. Oo. At ito nga, Brother Edwin, itong mga nababasa ko nitong mga nakaraan sa social media, di ba si pambansang kamao Manny Pacquiao lumaban ng boxing nung nakaraang linggo? Yes. Ay, di ba kumita si Senator Manny Pacquiao ng kulang nasa 1 bilyong piso, Brother Edwin? Tama, Brother Willie. Oo, mga $18 million kasi ang estimate na kinita ni Senador Manny Pacquiao. Sabi nung mga nagko-comment, lalo yung mga exiters na kakilala ko, at least si Manny Pacquiao, yung kanyang kinita na yan na 1 bilyong piso, pinaghirapan ni Manny Pacquiao, pinagpawisan si Manny Pacquiao, Brother Edwin. Opo, dahil talagang pagka ikaw, Brother Willie, lumaban ng boxing, hindi talaga ikaw may iwasan na pagpawisan, masaktan. Maging tumulo ang dugo mo dahil talagang physical yung laro na yan, Brother Willie. Oo, masugatan ka dyan, di ba, sa boxing? Yes, pumutok ang kilay mo, labi mo. Oo. Black eye, ganyan. At least yung kay Senador Manny Pacquiao, yung kinita niya na yon na 1 bilyong piso, legit dahil pinaghirapan niya, Brother Edwin. Ganun ba, Brother Willie? Bakit yung bang kay Kuya, Brother Willie, hindi ba masasabi mong legit yun? May puhunan din naman si Kuya doon, Brother Willie. Ang puhunan ni KDR laway, saka pagsisinungaling, Brother Edwin. May puhunan din, Brother Willie, kaya lang laway. Oo, huwag yung sasabihin walang puhunan, meron, laway, saka kasinungalingan. Oo. Yan, Brother Edwin, kaya natin napag-uusapan ito. Kasi nga, dahil nga sa mapait na karanasan ng mga exiters sa MCGI, yung mga miyembro, yung mga manggagawa na sa tagal-tagal ng panahon na sila'y nasa MCGI, sila talagang binuhos nila ang kanilang suportang magagawa. Tapos malaman-laman nila yung palang dapat sana para sa iglesia, pinagpasasaan pala ng mga leader, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Yun naman po talaga ang nangyari, Brother Willie. Yung talaga ang totoong nangyari doon, Brother Willie. Yung kanilang inabuloy, talagang pinagpasasaan ng mga leader. Kasi, Brother Edwin, nakasama ako ng mga yan. Natira ako mismo sa Apalit, Pampanga, sa Central. Yun ang lamang ko, Brother Edwin, dito sa ibang mga exiter. Ewan ko lang kung sasang-ayon ng mga kasama natin ngayong gabi sa Facebook at YouTube. Yun ang advantage ko sa ibang mga exiter. Kasi ako mismo, Brother Edwin, ay personal na inanyayahan ni Brad Eli para tumira sa Central sa Apalit, Pampanga. Tama po. Oo. Ako personal niyang sinabihan na tumira sa Central sa Apalit, Pampanga. At nakasama talaga ako ni Brother Eli, Brother Edwin. At saka talaga meron talagang i-delegate sa'yo na trabaho si Brother Eli noong time na yun, Brother Will. Oo, at kahit nung hindi pa ako tagabasa, Brother Edwin, yung opisina ni Brad Eli na yan, yung kwarto niya na yan ay labas-pasok ako dyan . Kaya alam ko talaga, pati sa dati pagbibilang ng abulo yan, ako yung nakasama rin ni Brad Eli, mga pinagkakatiwalaan niya. Kaya alam ko yung pasok at labas ng pera dyan sa MCGI, Brother Edwin . Oo, si Brother Willie, kung hindi ka naman katiwa-tiwala, ba't naman ipalilinis sa'yo ni Brother Eli yung kanyang kwarto, private, private property niya, Brother Willie. Yes, at ako, Brother Edwin, ilang beses akong sinubukan ni Brad Eli pagdating sa pera. Brother Edwin. Brother Willie? Opo, ganun ba, Brother Willie? Oo, nung ako'y bago palang kasama, talagang sasadyain ni Brad Eli na mag-iiwan ng pera sa kwarto. Brad Edwin, hindi niya ilalagay sa cabinet, Mm-hmm. Talagang nakalantad yung pera, naka-expose. Mm-hmm. Ako naman, alam ko naman yung ganun Brad Edwin kung papaanong iniwan ni Brad Eli yung pera, halimbawa isang bundle na pera yan, Brad Edwin,
Opo. Pagbalik niya, nandun pa rin sa mesa eh. Wala, di namang nagalaw eh. Ibig sabihin, hindi man lang nabago dun sa pinagkaiwanan ni Brother Eli. Wala, hindi natinag, hindi nabago ng pwesto at hindi nabawasan, Brother Edwin. Tsaka hindi mo hinawakan, Brother Willie. Hindi. Oo, kung ako'y nagpapagpagpagpag ng alikabok, ano yun, iniwasa ko pagpagin yung pera, Brother Edwin, na nasa mesa. Tama, kasi magkakaroon ka ng fingerprints doon, Brother Willie, pag once na hinawakan mo yun. Oo, may alikabok pa rin nung balikan ni Brother Eli eh. Ay, kaya lalaman niyang walang gumalaw, Brother Willie. Yes, oo. Yun yung akin namang taas noo na maipagmamalaki na kahit sa pera, hindi ako nasubukan ni Brother Eli, Brother Edwin. So, Brother Willie, balik tayo doon sa ating tinatalakay. Ano kaya ang mga motibo nitong mga nagtuturo na wala na daw buloy, wala na daw ganyan, offering sa isang tunay na iglesia? Ano kaya ang kanilang motibo o kaya intensyon o layunin? Bakit ito itinuturo nila doon sa mga kapwa nila Exeters, Brother Willie? Meron kasi silang mga, yun nga, unang-una nga yung karanasan nila na mapait, na napagsamantalahan sila, Brother Edwin, yung kanilang mga pinaghirapan, na galing sa kanilang pawis at dugo, napunta lang pala dito sa mga leader. Akala nila para sa iglesia lahat ng yon. Kasi si Brad Eli naman di ba, bagong nabautismuhan pa lang ang sinasabi sa mga miyembro lahat daw ng nakikita ng mga miyembro pagmamay-ari ng iglesia yan. At ikaw kasama ng nagmamay-ari, Brother Edwin, kahit ikaw bagong bautismo lang. Ganun ba, Brother Willie? Kasi ako, Brother Willie, iba ang nakikita kong intensyon nitong mga nagtuturo nitong mga ganitong wala na raw abulo yan, wala na raw offering, talagang tunay na iglesia, Brother Willie. Kaya ano ba ang iyong dyan na basa, Brother Edwin? Ano yung nakikita mo dyan? Ang nakikita ko, Brother Willie, para lang bang ganito, para lang ba si KDR? Kailangan meron siyang ituro na bago, Brother Willie. Na kakaiba, bagamat walang basihan sa Biblia. Gusto lang meron silang mailitaw na kakaibang turo. Yes, na medyo naiiba. Tapos, ang kanila namang mapaniniwala, Brother Willie, yung mga, halimbawa, nung time na yun, itisod sa abuloy, yan pwede nilang mapaniwala yun. Yung mga mabibigatan loob pagdating sa tulungan, Brother Willie, yan. Yun ang palagay kong nakikita ko mga mapaniniwala nito mga ito, Brother Willie. Yung sa akin lang naman, Brother Willie, Oo. Sa akin, kasi Brother Edwin, yung kasing ibang mga nagmanggagawa dyan sa MCGI, kasi iba yung panahon namin noong mga 1990s Brother Edwin Ay, malaki talaga, Brother Willie, nakikita ko yan Oo. Kasi nung pumasok na yung mga year 2000, nagbago ang ang kalidad, ang quality ng mga manggagawa. Tama po. Totoo yan, Brother Willie. Oo. Kasi nung mga 1990s po, mga kapatid, mga ka-Bible study, pag sinabing manggagawa, karangalan mo yun na ikaw ay tinatawag na manggagawa sa iglesia. Dahil ikaw ay kasangkapan ng Diyos para yung mga salita ng Diyos ay maipangaral sa mga tao. Kaya nga ang mga manggagawa, Brad Edwin, noong mga 1990s, nagba-Bible study, nagpupulong sa mga baryo-baryo, tapos nagdodoktrina, Brother Edwin. Oo, Brother Willie. Tsaka, hirap ang manggagawa ng Brother Willie dahil tatlo kayong mga kapatid ko na nasaksihan kong nagmanggagawa dyan. Biro mo, aralan, Brother Willie, tatlo. Yes. Biyernes pa lang, aalis na kayo ng bahay, uuwi kayo Sabado ng gabi or Linggo ng umaga, tapos didestino pa kayo sa hapon. Di ba? Oo. Yun nga, Brother Edwin, yung puyat na yan, pagod, tapos pagka ganitong tag-ulan bumabaha doon sa Lumang Sentral, doon sa Bagong Pag-asa Subdivision. Aralan ng mga manggagawa, magdamagan nakababad ang aming mga paa sa tubig, Brother Edwin. Tama. Pag uwi niyo, Brother Willie, mga nakalilis ang mga pantalon niyo, basang-basa ang mga damit niyo dahil nalubog kayo sa baha.
Yes, oo. Yun nga yung kalidad noong mga manggagawa noong mga 1990s. At yung mga manggagawa, pag tinanong tungkol sa Biblia, nakakasagot. Brother Edwin, marunong magbigay ng sagot pagka tinatanong ng mga tao, mga miyembro, mga nagpapa-Bible study, nagpapadoktrina. Alam sumagot, Brother Edwin. Yes, at saka isa yung sa qualification ng manggagawa ng Brother Willie. Kailangan pag may tinanong sa'yo ang kapatid, alam mo sagot. Mabigyan mo ng tugon, di ba? Oo, kaya lang, Brad Edwin, nagbago nga nung pagpasok ng mga year 2000 na yan. Hanggang si Brad Eli mag-abroad, ang mga manggagawa na pumalit, Brad Edwin, hindi na nagba-Bible study, hindi na nagdodoktrina, tagadala na lang ng mga CDs, yung mga recorded video ni Brad Eli, isasalang na lang sa VCD, DVD at that time, Brother Edwin, hindi na sila nangangaral at ang ginawa na lang sa mga manggagawa ay mga kolektor, Brother Edwin, kolektor. Tama, Brother Willie. Ang dala-dala na lang ng manggagawa nung araw, Brother Willie, hindi na Biblia, CD na lang. Yes, CD. Tapos noong nagpasok na yung mga networking companies, pinapasok ni KDR sa MCGI, naging mga networker ang mga manggagawa, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Yung mga manggagawa ng araw, Brother Willie, ang dala lang sa destino. Yung CD at saka yung mga paninda na galing sa apalit, makakadestino na sila. Yes, tapos yan nga, yung iba pang mga manggagawa, kinonvert naman ni KDR na maging reporter sa telebisyon, sa radyo, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Di ba nga yung isang napatay doon sa, yung sa Mindanao ba yun? Yung tinabunan, Brother Willie, pati sa sakyan na tinabunan Ampatuan, Brother Willie, tama ba? Ampatuan. Yun. Iba, isang reporter ng UNTV na dating manggagawa ang namatay doon, Brother Willie. Yes, kasi yung mga manggagawa na tinuruan ni Brad Eli para magdala ng magandang balita sa mga tao, ang ginawa ni KDR kinonvert niya na maging reporter na magbalita ng masasamang balita. Naloko na. Talagang magkakontra talaga sila, Brother Willie. Kaya nga hindi magka-frequency kasi si Brad Eli ay nagturo para yung mga manggagawa magbalita ng mabuting balita. Ang ginawa ni KDR, itong mga manggagawa, nung marunong na magsalita, kinonvert naman niya na maging reporter, maging tagapagbalita ng masasamang balita, Brad Edwin. Brother Willie, nililibot ang mundo kung saan iba't ibang lugar para maghanap ng masamang balita. Oo. Kaya, Brad Edwin, itong ngayong nangyayari ng mga manggagawa na exeter sa MCGI, na ngayon ay merong mga kinakalat na ganyang pagtuturo na wala ng abuluyan. Pagkatunay ang iglesia, dapat wala ng abuluyan, Brad Edwin. Opo. Ewan ko lang kung sila nga yung mga manggagawa na noong mga 1990s. Pero alam ko sila mas bata sa akin, Brad Edwin. Kaya alam ko pasok sila doon sa mga year 2000 pataas, Brad Edwin. Nakalala mang yung Brother Willie kasi halos lahat ng manggagawa, Brother Willie, sa 19 na taon na pagsama mo kay Brother Eli, una bes kilala mo silang lahat. Yes, hindi mo mapapangalanan. Sukat ko ang pondo, ang kaalaman nila sa Biblia, Brother Edwin. Kung yung mismong leader nila ngayon, Brother Willie, nasukat mo, sila pa, di ba? Yun lang, Brother Edwin. Talagang hindi naman yung sa pagyayabang, mga kapatid, mga ka-Bible study. Dahil nga sa matagal na panahon na ako ay nakasama ni Brad Eli at personal niyang kasama. At pagdating sa Biblia, tayo nga yung kasakasama ni Brad Eli sa pagbalangkas ng mga paksa. Brad Edwin, hanggang sa mga debate, diskusyon, tayo yung nasa tabi ni Brad Eli noong mga panahon na yon. Sa radyo, television, tayo yung kanyang kasama, Brad Edwin. Kaya pagdating sa Biblia, sa mga tinuro ni Brad Eli, talagang kumbaga kahit si Brad Eli sinasabi niya,
iba eka yung lamang eka talaga si Brad Willie dahil yan ang una kong natuturuan ng paksa eh. Tama. Brother Willie, basahin ko lang itong mga taga-subaybay natin na nagbibigay ng kanilang komento. Sige, pakita ng sila magsali sa programa natin, Brother Edwin. Na sila ay nagnanais na makijoin dito sa ating talakayan. Oo, nandito, sabi po ni Pusa at Daga. Oo, nandito sa Pinas si Brother Eli. Magagaling talaga worker. Aabutan ko yan kasi February 2003, ako na-anib dyan. 18 pa lang ako. Ayan, sabi niya, sa tingin ko nga, kung di umalis si Brother Eli sa Pinas, baka okay pa sana siya at magkasama pa din kayo. Napasama nung umalis siya sa Pinas, Brother Willie. Ngayon, tapos meron pa sinabi na pag alis ni Brother Eli, naging bano. Naging reporter iba. Saan yun? Ayun. So medyo na mga mataas na komento niya, Brother Edwin. Ayun, Brother Willie. Kaya galing din pala kay Pusa at Daga. Totoo naman, Brother Willie, yung mga sinasabi nito si Pusa at Daga. Naging bano talaga. Kaya, Brother Edwin, kumbaga, ang pasensya ko rito sa mga manggagawa na ito, na Exeter din. Kasi, hindi ko pwedeng, ituring nakalaban sila, Brother Edwin eh. Tama, Brother Willie, sila mga dating kapatid, sila dating mga kasama sa loob ng MCGI, kaya hindi natin pwede silang ituring na sila kaaway. Oo, sila ituring natin na kapatid na Brother Willie, medyo hindi lang nila nauunawaan yung kanilang sinasabi, Brother. Kumbaga sa Brother Erwin, ang gusto kong mangyari kumbaga sa musical instrument, kumbaga sa gitara nasintonado ito mga ito Opo, kumbaga sa Brother Willie, napatid lang yung kwerdas kaya hindi maganda tunog ngayon. Oo, kailangan itono natin, Brother Edwin. Tama, tsaka ibili ng bagong kwerdas, palitan. Oo, at ako'y naniniwala na nanonood sa atin, nakatutok sa atin itong mga dati nating mga kasama na yan. Kasi kilala naman nila ako, Brother Edwin Tama, Brother Willie. Tsaka meron ng follow-up question kanina dito, Brother Willie. Nag-uumpisa pa lang tayo dahil parang ayaw dito sa nagpadala ng talong nangangatwira na, Brother Willie. Ibig sabihin, nanonood talaga sila. Diba, happy listening, Brother Willie. Ngayon, tayo, maglalatag ng mga rito, ng mga pangangatwiran na mula sa Biblia. Kasi Biblia rin naman ang binabasa nila. Hawak pa rin naman nila ang Biblia. Diba? Tama po. Di itong babasahin natin sundarin nila at timbangin nila kung ito bang mga argumento nating inilalatag dito sa programa nahihigitan yung kanilang daladalang mga pangangatwiran, Brother Edwin. At hindi lamang sila, Brother Willie, maging yung mga kapwa nilang Exeters na naniniwala doon sa kanilang sinasabi, Brother Willie. Oo, kasi nga, di ba, sinimplihan ko nga lang noong nakaraan si Jesus Christ nagtayo ng iglesia. Tunay na iglesia yun, di ba, Brother Edwin? Tama. Tapos yung tunay na iglesia. Kasi pag sinabing iglesia, mga kapatid, mga ka-Bible study, mga tao yan. Mga tao. Kaya paano sasabihin ngayon spiritual ang iglesia, Brother Edwin? Opo, ang iglesia, Brother Willie, binubuo yan ng mga sumasampalataya, di ba, Brother Willie? Yes, mga sumasampalataya yan. Mga tao yan. Mga Kristiyano yan. Kaya paano sasabihin walang physical na iglesia, Brother Edwin? Spiritual na raw ang iglesia, Brother Edwin. Wala sa yung Brother Willie. Wala sa tono yung pagkaganon. Oo, kasi sabi ko nga, di ba, pagka ang iyong ikakampanya hindi kailangan ng abuluyan, walang dapat na church offering. Pagka ikaw wala kang talagang organisasyon, Brother Edwin, walang organized na organization, di ba? Tama, Brother Edwin. Wala kang pinapanguluhan na pinapangunahan na o hinahawakan na grupo, organisasyon, samahan. Ayan, Brother Willie. Oo. Kasi, tayo, Brother Edwin, hindi naman sa bubuhat ng bangko. Ewan ko lang sasang-ayon ng mga Bible study sa Facebook at YouTube. Tanungin natin na, Brother Edwin, sila. Sana sumagot. Ha?
Sa lahat ng mga nag-exit sa MCGI, mga exiters sa MCGI, ako po sa obserbasyon ko tayo, Brother Edwin, ang maituturing na organisado at establishado na grupo na nag-exit sa MCGI, Brother Edwin. As of today, Brother Willie, as of today. Yes, kasi, Brother Edwin, ba't ko nasabi yan? Itong week na ito, July 25, 9 years na po ang ating pangangaral sa Facebook Live, Brother Edwin. Tama po. 9 years. Tama po. Para tumagal ka ng 9 years, Brother Edwin, diba? Ano yun milestone na yun, milestone. Opo, kung loloobin ng Diyos, Brother Willie, sa susunod na taon, isang dekada na ang iyong programa, Brother Willie. 10 years na, Brother Edwin. At yung pangangaral na yan sa Facebook, 9 years na, tapos sa YouTube, marami nang ibinungang mga kaluluwa na nagbalik loob sa Diyos, na akay natin, nahikayat natin na maglingkod sa Diyos, Brother Edwin. Tama po. Sa pamamagitan po ng programa, Brother Willie. Yes. Kaya sabi ko nga, sa mga nag-exit sa MCGI, ito yung pagka pinag-aralan, Brother Edwin, at siniyasat. Organize at establish. Kasi, pag hinanapan tayo ng dokumento, tayo ba rehistrado? Tayo ba legit? Hindi ba tayo kolorum? Meron tayong rehistro, Brother Edwin. Tama po. Tayo po ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission as church organization, Brother Edwin. Yes, Brother Edwin. At maging itong ating pamagat ng programa, ang Mabuting Daan, Worldwide Bible Study. Brother Edwin, tayo lang ang may karapatang gumamit ng pamagat na ito. Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Tayo ay nakaregister sa IPO, Brother Willie, sa Intellectual Property Office, Brother Willie. Ayan, pwede ba natin ipakita yon? Yung ating papeles na yan na ito parang dahil gusto natin na nasa ayos, Brother Edwin, itong ating mga ginagawang ito kasi ito'y para sa Panginoong Diyos sabi ko, di ba, nag-usap tayo, Brother Edwin, kailangan itong ang Mabuting Daan na ito'y mairehistro, di ba? Tama po, Brother Willie. Ayan, ipakita natin, Brother Edwin. Ikaw na bumasa para at least nakikita mo ba, Brother Edwin? Dito po sa aking monitor, Brother Willie, medyo late kaya hindi ko siya mababasa ng on time, Brother Willie. Oo, ayan Intellectual Property Office of the Philippines, Certificate of Registration. Registration number, date of registration, June 2, 2022. Term, 10 years until June 2, 2032. Ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study. Ayan, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Mga kapatid, mga ka-Bible study, nung aming iparehistro yan, Brother Edwin, may gastos ba dyan? Brother Willie, pagka pumunta ka ngayon sa gobyerno, kahit 5 piso dapat may dala ka kasi hihingi ng magpapaserox ng dokumento, Brother Willie, may gastos pa rin kahit sa xerox. Dahil tayo hindi kolorum, hindi tayo sampay bakod na samahan, Brother Edwin. Rehistrado tayo kahit sa SEC. Brother Edwin, may gastos din dun di ba? Brother Willie, hindi biro ang gastos para ikaw magpa-register sa SEC. Oo. Yan, Brother Edwin. Kaya nga, pag kami nagsasabi na hindi kailangan ng abuluyan, hindi kailangan ng church offering sa iglesia, siguro, Brother Edwin, yun pwedeng sabihin ng mga kolorum. Tama, Brother Willie, kasi hindi ka naman rehistrado sa SEC, hindi ka naman rehistrado sa IPO. Tapos, hindi ka naman mapaparehistro sa BIR dahil ikaw isang institusyon, kailangan mo rin magpa-register sa BIR na kamukha ng ginawa natin ng mga nakaraang linggo, Brother Willie. Tayo nagsadya sa opisina ng BIR dito sa Bulacan. Oo, kasi ganito yan, maikwento lang natin nagtulong-tulong ang kapatiran para makabili ng lupa para sa iglesia, makapagpatayo ng gusaling sambahan,
chapel, para sa iglesia, Brother Edwin, di ba? Tama po. Mga kapatid, mga ka-Bible study, para po mailagay sa ayos yung pagbili ng lupa, maipangalan sa iglesia, kailangan po bayaran ng mga taxes, Brother Edwin. Tama po. Ayan, kasi para nga po maisalin sa pangalan ng iglesia, dapat mabayaran po ng mga buwis, mga taxes. Brother Edwin, kung walang abulo yan, saan natin kukunin yung pambayad ng mga buwis? Kung walang abulo yan, Brother Willie, wala tayong babayarang buwis kasi wala tayong maipupundar na lupa na nakapangalan sa iglesia. Amen. Brother Edwin, yun nga ang sinasabi ko. Kung ang halimbawa, talagang yung nangunguna, nangunguna sa samahan, talagang visionary, matatawag mong visionary, may vision na para sa samahan, Brother Edwin. Opo. Kasi kailangan talagang ilagay sa legal ang lahat, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Oo. Kasi tayo, di ba, gaya nga ng nasabi ko sa iyo, kapatid na Willie, hindi naman ikaw habang panahon nandito, lalo din naman ako. Ang gusto natin habang tayo may buhay at lakas, kung maiiwanan man natin ito sa mga kapatid, nakaayos at legal, Brother Willie, ang mga dokumento. Oo, kasi, Brother Edwin, mga kapatid, mga ka-Bible study, sinasabi sa, sa unang Pedro, Kapitulo 2. Sabi ng Apostol Pedro sa talatang 13, kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon. Nasa lupa tayo, Brad Edwin. May gobyerno dito sa lupa. Dito sa ating bansa, may gobyernong umiiral. Sinasabi, itinatadhana ng saligang batas na dapat para maging legal ang isang organisasyon, ang isang samahan, dapat yan rehistrado, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Oo, dahil tayo masunurin sa batas ng tao dito sa lupa alang-alang sa Panginoon, dapat magparehistro sa SEC. Nagparehistro tayo sa SEC, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. O, ngayon, pag nagpaparehistro ka, may gastos doon, Brother Edwin. Tama po, Brother Willie. Saan kukunin ang pamparehistro sa SEC ng iglesia kung wala pong church offering, kung walang ambagan o abulo yan, Brother Edwin? Tama po. Yung mga tulong ng kusang loob ng mga kapatid, Brother Willie, doon po natin kukunin yung mga gastusin na para naman po sa iglesia. Oo. Tapos, sabi naman sa Roma, sa 13 at 7, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan. Brother Edwin. Opo, kaya kailangan tayo magbuwis, Brother Willie. Oo, kasi, Brother Edwin, di ba, kailan lang naman natin talaga naliwanagan. Kasi, ang pagkakaalam ng marami, basta ikaw ay iglesia, ikaw ay tax exempted na, di ba? Tama, yun po ang pagkakaalam ng marami, Brother Willie. Pero hindi po pala ganun, Brother Willie. Hindi ganun pala yun. Kailangan pala mag-a-apply muna. For tax exemption ng church, Brother Edwin. Oo, Brother Willie, magre-register ka muna, then right after ng registration, magpapay ka ng tax exemption para ikaw sa BIR, diba? Sa BIR. Para ikaw ay ma-exempt kung ikaw ay church organization, Brother. May gastos ba yung pag-a-apply sa pagpaparehistro for tax exemption, Brother Edwin? Meron po, Brother Willie. Meron gastos po. At hindi basta gastos lang, Brother Edwin, no? Tama, sabi ko nga sa iyo, Brother Willie, magpa-xerox ka lang ng dokumento, gagastos ka na. Kasi dalawang kopya hinihingi nila. Magkano xerox ngayon, Brother Willie? Tama nga. Tapos, Brother Edwin, ganito. Bumili tayo ng lupa. Nagpatayo tayo ng bahay-sambahan. Kailangan ng building permit, Brother Edwin. Di ba? Kailangan ng plano rin para sa building, Brother Edwin, na itatayo. Opo, Brother Willie. May gastos ba, Brother Edwin? May gastos. Hindi lang basta gastos, Brother Willie. Malaki ang gastos, Brother Willie. Ayun. Kaya nga, Brother Edwin, itong mga exeter sa MCGI na ang sinasabi hindi kailangan may abuluya, hindi kailangan mayroong church offering, kasi kaya nila nasasabi yan,
wala silang wala silang kagaya ng nabanggit natin na meron silang ipinatayo na lugar para pagtipunan ng mga kapatid, yung pagdalo ng mga kapatid ay kumbinyente, di ba, no? May lugar kung saan sila mag-iipon-ipon, Brother Edwin, di ba? Tama po, Brother Willie. Meron tayong pag-iipunan ng mga kapatid pagka may pagkakatipon. Yes, na kapag tag-ulan hindi naman mababasa, di ba? Tama, Brother Willie. Tsaka kung gusto mong makitulog ng mga kapatid natin dahil sila ay nabaha, pwede naman natin tanggapin dyan sa ating maliit na chapel na naipagawa, Brother Willie. Yes. Kumbaga, Brother Edwin, itong mga nagsasalita na ito na ang stand delay, hindi kailangan may abuluyan, hindi kailangan may church offering, kasi sila, ang ginagawa parang ganito lang. Itong ating programang ito, Brother Edwin, na ang mga nakikinig, hindi naman nila nakikita, hindi naman nila nakakausap ng personal, di ba? Walang nangyayaring paghaharap ng mukhaan, Brother Edwin, di ba? Opo, walang face-to-face, Brother Willie. Walang face-to-face. Tapos yung kanilang relasyon bilang mga magkakasama, hindi natin alam kung talagang... kasi tayo dito, Brother Edwin, pagka may pupunta rito na kapatid na may problemang na ilapit, kailangan bibili ng gamot, Brother Edwin. Kailangan na magpa-check up sa doktor, Brother Edwin, di ba? Kasi di naman natin pinagbabawal yung pag-konsulta sa doktor, pag-inom ng gamot. Hindi naman ipinagbabawal yan paano, Brother Edwin, matutulungan yung mga ganong kapatid na may mga nilalapit sa atin? Opo, Brother Willie. Saan natin kukunin yung ibibigay nating, iaabot nating tulong na pera para sila makapag-konsulta sa doktor, makabili nung kailangan nilang gamot para sa sakit nila? Hindi ba yan sa abulo yan kukunin, Brother Edwin? Tama po. Doon po sa mga ipinagkakaloob ng mga kapatid na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yes, at halimbawa, Brother Edwin, gumagamit tayo ngayon ng kuryente, gumagamit tayo ng internet para maipangaral ang salita ng Diyos sa mga tao. Dumating ang Meralco Bill, dumating ang PLDT Bill, Brother Edwin. Saan natin kukunin yung ipambabayad para nga tuloy-tuloy itong ginagawa natin ito na ang salita ng Diyos ay maipangaral sa mga tao, makarating sa mga tao, Brother Edwin? Doon pa rin po sa abulo yan na pinagkakaloob ng mga kapatid, Brother. Ngayon, yung mga nagsasabing hindi kailangan ng abulo yan, Brad Edwin, kasi nga, naman sila hindi talaga sila masasabing isang organisadong grupo, Brad Edwin. Yes, Brother Willie. Wala silang mini-maintain na na church. Wala po silang mga kinakailangang kapatid na tulungan pag nangangailangan ng tulong. Brother Willie. Wala silang kuryente ng chapel na dapat bayaran kasi nandun lang sila sa bahay, Brother Willie. Mag-FB live man sila at mangaral man sila, Brother Willie, yun pa rin ang konsumo nila, yun pa rin ang babayaran nila. Kaya dating tulo sila, Brother Willie. Yes, at ang ating dito, mga kapatid, mga ka-Bible study, ito bang mga exiters sa MCGI na meron silang ginagawa na parang ganito nga, online. Ang tanong natin yung bang commitment? Yung bang commitment hanggang saan at hanggang kailan, Brother Edwin? Yes, Brother Willie. Ito bang ginagawa nila na to? Kaya ba nila itong sabihin, itindigan habang sila may buhay at lakas, Brother Willie? Yes, hanggang kailan ba nila mapapangatawanan, Brother Edwin, yung ginagawa nilang ito? Baka hanggang okay lang ang sitwasyon, pero pagka may mga dumating ng mga hindi magandang mga pangyayari, magkasawaan at dumating ang isang araw wala na, 'di ba? Brother Edwin, hindi na sila magpatuloy, 'di ba? Tama, Brother Willie. Baka mamaya dumating ang isang sitwasyon na medyo mabigat na problema sa buhay nila. Bigla nilang bitawan itong mga naniniwala sa kanila, Brother Willie. Saan nila dadalhin itong mga
Ayan, tinan mo, sabi ni Terminator, yung 9 years pong diretsong pangangaral mo, Brad Willie, milestone po talaga. Ayun, Brother Edwin, sinasabi natin. Ha? Tama, Brother Willie, sabi ni Yaki Toti, hangin na lang po ang libre ngayon. Pero pag gagaling sa electric pa rin, Brother Willie, yung hangin, may bayad din yun. Oo, saka yung oxygen tank, Brad Edwin, sa ospital. Tama. At least, Brother Edwin, matatalino itong ating mga kasama sa ating Bible studying ito. Di ba, no? Opo, salamat po doon sa mga nagbibigay ng inyong komento. Kami po ay inyong napapaligaya ngayong gabi. Bagamat naway may matutunan, Brother Willie, itong ating mga taga-subaybay at mga kasama nating Exiters, Brother Willie. Oo, kasi tayo po rito, mga kapatid, mga ka-Bible study, real talk lang tayo dito. Wala ditong yung hypocrisy. Wala ritong pagpapaimbabaw, Brother Edwin, di ba? Opo, ito pong ating ginagawa, Brother Willie, bagamat tayo yung natatawa, seryoso po tayo dito at gusto natin, Brother Willie, na yung ating mga ka-exiters, wag silang maakay sa mali, wag silang mapaniwala doon sa mali, na bagamat gumagamit ng Biblia, hindi tama yung kanilang batayan, Brother Willie. Oo, kaya nga sabi ko, Brother Edwin, ayan, 60 na ang nasa YouTube Live na mga ka-Bible study. 60, ha? Madami, ha? Sa Facebook Live, ma-acknowledge lang natin, Brother Edwin. 7. Ito ang aking sinasabi. Dahil ako nga mas matanda sa kanila, Brother Edwin, sa edad. At sa MCGI naman kumbaga sa level ng pagiging manggagawa siguro naman malayo din naman ang aming ang pagkakaiba, Brother Edwin, di ba, no? Opo, malayo, Brother Willie. Oo, kaya ako nga, yung aking pasensya, yung pataan, ibinibigay natin dito sa mga manggagawang ito na mga exiter. Na itong ating nilalatag dito sa programa natin, ay bigyan nila ng pagkakataon na yan ay pag-aralan at timbangin nila, Brother Edwin. Para sila umexit sa MCGI, meron pa silang matutunan na hindi natutunan nila sa MCGI, Brother Edwin. Tama, Brother Willie, basahin ko lang sandali itong komento ni ni Yaki Toti. Yung nagsasabi po kasi na hindi na kailangan ng abulo yan, walang kapasidad mamuno ng isang samahan. Class president nga po ng elementary, may treasurer pa Brother Willie. Yun nga, Brother Edwin, di ba nabanggit ko rin nung nakaraan sa eskwelahan, elementary pa lang, meron ng mga class officers, di ba? Naglalagay din ng treasurer, di ba? Opo, kahit saan nga pong asosasyon, Brother Willie, kailangan ng treasurer Oo, tapos nga, yung iglesyang nasa Biblia na mismong si Jesus Christ ang nagtatag, may treasurer Brother Edwin, si Judas Iscariote nga Tama, siya po ang taga-hawak ng supot, Brother Willie, na kanya namang kinukupitan, Brother Willie. O ngayon, patunayan natin, Brother Edwin, na talagang pagka ang tunay na iglesia, gamitin na natin tunay na iglesia, kasi nga maraming ang mga peki maraming mga huwad, kagaya ng MCGI, Brother Edwin. Oo, maraming mga... Hindi lang iglesia, Brother Willie, maging mga tagapagturo ngayon, maraming huwad. Di patunayan natin sa Biblia na talagang pagka ipinapangaral ng tunay na iglesia ang salita ng Diyos sa mga tao, magiging posible lang ang pangangaral pagka nandyan ng suporta, Brother Edwin, tulong na pinansyal ng mga sumasampalataya, Brother Edwin. Opo, Brother Willie, meron ba tayong talatang mababasa na gano'n ng Brother Willie ang sinasabi? Eto sa aklat ng Lucas, Kapitulo 8, 1 hanggang 3, magandang balita Biblia na salin. Babasahin ko po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12. Si Jesus Christ po, kasama ang kanyang 12 alagad, ano po ang ginagawa? Nangangaral, nagtuturo ng magandang balita sa mga bayan at sa mga nayon. Tuloy.
At ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena na may 7 demonyong pinalayas ni Jesus mula sa babaeng ito. Tuloy. Si Juana na asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Bukod pala sa 12 apostol, 12 alagad, meron ding mga kasakasamang mga babaeng sumasampalataya ang Panginoong Hesukristo sa pangangaral at pagtuturo ng magandang balita sa mga bayan at mga nayon. Ngayon, ano ginagawa nitong mga babaeng ito na mga sumasampalataya na kasamahan ng Panginoong Hesukristo para maipangaral ang mabuting balita sa mga tao? Tuloy ang basa. Sarili nilang salapi ang kanilang ginastos para sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, mga ka-Bible study, yung mga babaeng kasama sa pangangaral ng Panginoong Hesukristo sa mga bayan, mga nayong, Brother Edwin, ano ginagawa ng mga babaeng ito? Ba't sila sumasama kay Jesus Christ, Brother Edwin? Itong mga babae na ito, Brother Willie, sumasama kay Jesus Christ. Para gastusin yung kanilang sariling salapi para sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ayan. Kumbaga, meron palang mga financer, Brother Edwin. Oo, Brother Willie, meron pala sila yung mga budget secretary. Yes. Sila nagpifinance. Yes, ng mga para kailangan. Yung pangangaral ni Jesus Christ at ng mga alagad, magpatuloy, Brother Edwin. Tama po. Ayan. Sabi, sarili nilang salapi ang kanilang ginastos para sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ayan, Brother Edwin, mga kapatid, mga ka-Bible study, paano tayo maniniwala dito sa mga exeter sa MCGI na inaalis na po nila yung church offering, inaalis nila yung abuluyan, yung ambagan. Pagka pala ipinapangaral ang mabuting balita, kagaya ng ginawa ni Jesus Christ ng mga apostol, meron pala talagang nagpipinas. Meron kasing gastos, Brother Edwin, di ba, sa pangangaral ng mga salita ng Diyos. Tama po, Brother Willie. Ayan. Kaya para imarka nila na pagka may kinokolektang abuluyan, pagka mayroon ng binabanggit na church offering, yan? Red flag na yan. Iyan ay negative na dahil ang tunay na iglesia hindi nangangailangan ng ambagan ng church offering. Paano ito, Brother Edwin? Itong nangyaring ito, si Jesus Christ na nagtayo ng iglesia sa pangangaral ng mabuting balita, kasama ang mga alagad, meron din siyang mga kasama pang mga babae na mga nagpipinance, gumagastos, para suportahan ang pangangaral ng mabuting balita at pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Amen. Tama, Brother Willie. Yan, Brother Willie, nung time pa ni Jesus Christ yan, yung binabanggit na yan sa talata. Yes. Paano naman sa panahon natin ngayon, Brother Willie? Mas lalong kailangan. Ito diba? Nga, Brother Edwin, tayo narito sa Pilipinas, sa Bulacan. Opo. May nakikinig sa atin sa abroad. Tama po. May nakikinig sa atin sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, Brother Edwin. Opo, sa iba't ibang panig ng mundo, Brother Willie. Paano ba naging posible na makapangaral tayo sa buong mundo? Kasi, Brother Edwin, di ba nabanggit ko nga, 9 years na tayo sa Facebook Live, ano? Opo. Pag-alis ko sa MCGI, Brother Edwin, talagang ang aking pangarap makapangaral sa buong Pilipinas, Brother Edwin. Opo, bagamat yung pangarap nyo ng Brother Willie, imposible pa ng mga panahon. Oo, kasi, di ba, sanay ako sa broadcast, sa radio, television, di ba? Opo, dahil nga po matagal kayo nakasama ni Brother Eli. Oo, nakita ko na epektibo na mangaral ng mga salita ng Diyos sa radio, television. Kaya
Pag alis ko sa MCGI noong 2009, mga 2010, mga kapatid, mga ka-Bible study, ano po ang aking pinagsikapan noon? Makapag-broadcast ka agad. Alam niyo po, nag-ano ko nung araw nag-broadcast ako sa local TV station dyan sa may Angeles, Pampanga, Brad Edwin. Opo, hindi ko na matandaan, Brother Willie, kung anong istasyon yun eh. Oo, yung local TV station sa Angeles, Pampanga. Naka-isang buwan lang tayo doon, Brad Edwin. Oh, dahil mahal ang airtime, Brother Willie. Biruin mo yung ilang episode ko lang, isang buwan lang 100,000 na binayaran natin, Brad Edwin. Opo, dahil nga po ang mahal ang airtime, Brother Willie. At that time, 2010 yon, isang local TV station sa Pampanga, Angeles, Pampanga, nagprograma tayo. Hindi natin ipagpatuloy dahil ganoon kamahal, Brother Edwin, ang gastusin para makapangaral ka sa isang local TV station, Brother Edwin. Opo, tapos Brother Willie, yung sa Bulacan, yung ano tawag dito? Dito naman, yung local radio station naman sa may Malolos, Brother Edwin. Opo. Yung 88.7 WAP FM. Tapos Opo, yung Radyo Bulacan, Brother Edwin. Dalawang local radio station ang ating ginamit para makapag-broadcast tayo ng mga salita ng Diyos, Brother Edwin. Opo, pero hindi rin po tayo nagtagal, Brother Willie. Oo, dahil siyempre talagang may gastos, Brother Edwin. Saka ang scope ng ating broadcast dito lang sa Bulacan at hindi pa buong lalawigan ng Bulacan, Brother Edwin. Opo. Kaya nga po ang kantsaw sa inyo ng Brother Willie, naman kang broadcast ni Willie Santiago, hindi man lang nakakarating sa Divisoria. Noong araw, kung asarin ako ng mga fanatics, Brother Edwin, ganoon na lang. Kaya nga po. No, si Willie Santiago pala totoo. Yung pangangaral niya, dito lang sa Bulacan, hindi pa buong Bulacan. Sa Divisoria hindi makarating. Ipinagmamalaki nila, si Brad Eli daw, mayroong TV, may radio, meron pang satellite, Brad Edwin, na ginagamit para daw buong mundo'y makapangaral si Brad Eli. Tama po, Brother Willie. Di nung panahon na yun, talagang pagka ikaw pikon, pagka ikaw yun ang kailangan hindi ka pikon, Brad Edwin Tama po. Malaking bagay, Brother Willie, kasi kahit saang bagay, Brother Willie, pagkapikon, lagi kang talo dyan. Oo, kailangan na ikaw chill lang, Brother Edwin. Relax, hindi ka, relax ka lang. Kahit ikaw pinipikon, huwag ka magpapahatak. Di ba, no? Tama po. Ikaw ang talo din dyan pag ikaw napikon. Oo, basta ako dun nung kinakantsawan nila ako, basta di ko na lang pinapansin. Tapos ako umuusal na lang ng panalangin sa Diyos. Sabi ko, Diyos, kung talagang ako po ay tinawag mo para mangaral ng iyong mga salita sa mga tao, bigyan mo ko ng pagkakataon na maipangaral ko ang iyong mga salita. Dito ka ako sa mga kababayan ko sa Pilipinas, Brad Edwin. Yun ang palagi kong panalangin sa Diyos. Opo, dahil yun talaga yung pangarap niya, Brother Willie. Oo, kasi nung kasama ko ni Brad Eli, si Brad Eli, masayang-masaya na nung araw noong makapag-broadcast kami sa DCRH, Brad Edwin Oo, kasi Brother Willie, malayo ang nararating kasi ng DCRH nung time na yun. Oo, buong Pilipinas at umaabot pa ng China, Brad Edwin. Opo. Pagka, yung malalim na gabi. Mga madaling araw na, Brother Willie. Di ganun, Brad Edwin. At yun nga, noong kinakantsawan tayo ng mga fanatics, di hindi naman ako kumikibo. At ang panalangin ko lang Diyos, bigay mo po yung pagkakataong ako'y makapangaral sa mga kababayan ko dito sa Pilipinas at talagang sisipagan ko po. Ayun, Brad Edwin, ang nangyari noon, di 2016, July, ako namamahinga. Hapon noon nanonood ako ng balita sa telebisyon. Bigla ako napabalik Brad Edwin Bakit po, Brother Willie? Kasi nung panahon na yun nilunsad na yung ng Facebook yung live streaming, Brad Edwin. Nung po nila ini-launch yung Facebook live streaming. Yes, at that time kung meron kang gamit na yung Apple device. Opo. Doon pa lang available ang live streaming ng Facebook.
So, ibig sabihin, pagka hindi Apple lang gamit mo, Brother Willie, halimbawa, naka-Android ka lang, hindi ka pwedeng mag-live. Wala pa, hindi pa pwede. Oo, dapat Apple lang gamit mo. Opo. Eh di, pag balikwas ko na yun, yung bangon ko na yun, sabi ko, ito na ako ang sagot ng Panginoon sa aking kahilingan. Sa pamamagitan ng Facebook Live, mapapanood ko na ng mga tao, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Ayun, edi, noong yan i-discuss ko sa kapatiran, sabi ko sa kapatiran, mga kapatid, ito na ho ko yung sagot ng Panginoon sa aking panalangin na makapangaral sa maraming mga tao at hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo pa. Sabi kong ganun. Meron na pong live streaming ng Facebook. Ang kailangan lang po ako mga kapatid, meron tayong magamit dito na yung Apple na device. Mm-hmm. Salamat naman sa Diyos at mayroong mga kapatid na nagbalasakit yung mag-asawa sa abroad, sa Australia. Hindi ko nakakalimutan yung mag-asawa na yun, Brother Edwin. Kasi sila yung talagang nakipag sa akin, usap. Brother Willie, meron kami ritong gamit na Apple. 6 na buwan pa lang naming nagagamit. Ipadala po namin dyan sa Pilipinas nang maumpisahan nyo na po yung live streaming sa Facebook, Brad Edwin. So, sa madaling salita, Brother Willie, ipinadala sa iyo ng mga kapatid yung Apple device para ikaw ay makapagsimula na makapag-live. Yes, sabi nila, medyo bago pa po ito. 6 na buwan pa lang po namin nagagamit, Brad Willie. Gusto po namin i-donate sa iglesia at magamit nyo sa pangangaral. Ayun, Brad Edwin, noong pinadala yung Apple na yon, siguro mga 3 araw lang dumating na dito sa Pilipinas. Opo. Ay, ginamit ko kaagad, Brad Edwin. Talagang yung purpose ng cellphone talagang doon nyo talaga inilaan, Brother Willie. At para doon lang yun, Brad Edwin. Hindi ko ginamit sa ibang bagay yung cellphone na yun. Talagang para doon lang sa Facebook Live, Brad Edwin. Kasi talagang iyon talaga, Brother Willie, pinadala ng mga kapatid para doon sa purpose na yun. Di ba? Tama po ba? Oo. Ganun, Brother Edwin. Talagang iningatan ko yung Apple na yun. Tapos, di nakikita ng mga kapatid na maliit lang yung aking gamit, yung Apple. Meron namang nagmalasakit din sa abroad, Brad Willie, palitan natin yung Apple na gamit mo. Meron naman ikang iPad, Brad Edwin. Opo, mas modern yun, at saka mas medyo maganda doon sa Apple, Brother Willie. Pero yes, Apple din sila, Brother Willie. Oo. Bali, meron ding nagmalasakit, nagpadala naman ng pera. Brad Willie, papadala po ako ng pera. Kayo na bumili dyan sa Pilipinas ng iPad. Talagang may mga kapatid na talagang nagpadala ng pera sa inyo, Brother Willie, para sa pangangaral. Oo, ang ipinapakita ko rito, Brad Edwin, talagang pag ipinapangaral mo ang salita ng Diyos sa mga tao, meron talagang nangangailangan talaga ng tulong pinansyal, Brad Edwin. Tama po. Brother Willie, uminom ka muna ng salabat dyan at babasahin ko na itong mga komento ng ating mga... Sige, pakibasa mo, Brad Edwin. Sige. Galing po kay Terminator. Ayun, napakaliwanag. May money involved po talaga para sa pangangaral, para umusad ang pangangaral. Galing naman po kay Yakitoti. Napansin ko lang po kasi sa ibang exiters, ang laban po kasi nila ay laban lang sa MCGI. Hindi gaya ng pangangaral nyo. Ayun, brother. Yung pala napansin niya. Amen. Galing naman po kay Manuel Jr. Ay Danaaw. Yung mga ibang exiters, ayaw na nilang magkaroon ng church. Pang-spiritual na lang daw at hanapin ang diwa ng Diyos. Ang tanong dyan, papaano ang mga kabataan ngayon kung ganun ang gagawin at wala nang pangangaral? Brother Willie. Ayan. Sabi ko nga, Brother Edwin, hindi nila alam ang kahulugan ng iglesia, Brother Edwin. Ang iglesia, mga tao yan na sumasampalataya, mga tinawag ng Diyos. Brother Edwin. Opo. Yung mga taong tinawag ng Diyos na yan, nandyan din yung mangangaral, tinawag ng Diyos para mangaral.
Tama. Ang salita ng Diyos, pagka ipinapangaral na, kailangan gumamit ng salapi, Brad Edwin. Tama po. Gaya po itong mga babaeng ito, Brother Willie. Kung si Jesus Christ ay nangangaral, kasama ng 12 apostol, sarili nilang pera, ginagastos nila para matustusan yung pangangailangan, yung mga gastusin sa pangangaral ni Jesus Christ. Di ba, Brother Willie? At tayo, Brad Edwin, sinusundan natin yung yapak ng pangangaral na ginawa ni Jesus Christ. Tama po. Kung gumamit ng salapi sa pangangaral ng mabuting balita, tapos si Brother Willie ay hindi gagamit ng salapi sa pangangaral ng mabuting balita, ibig sabihin, Brad Edwin, hindi ako kasama ni Jesus Christ sa tunay na iglesia na itinayo niya. Ganun nga po mangyayari doon, Brother. Hindi ba madali namang unawain yung sinasabi ko, Brad Edwin? Tama po. Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, do you get my point? Paano ko iibahin ang pamamaraan ng pangangaral ng mabuting balita? Ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang mga alagad, nang ipangaral ng mabuting balita, ginamitan ng salapi. Tapos ito ko ngayon, mangangaral ako na hindi kailangang mayroong church offering, hindi kailangang may abuluyan. Ibig sabihin ibang iglesia, Brother Edwin, ang aking dala-dala. Brother Willie, lihis ka nun sa ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo at saka ng mga apostol. Yes, kaya yung mga exiters sa MCGI, mga manggagawa, tinatawagan ko kayo ng pansin. Wag nating salungatin ang mga tinuro ng Panginoong Jesucristo. Wag nating kokontrahin si Jesus Christ, Brother Edwin. Kasi pagka ganyan lumalabas hindi MCGI ang kalaban ng mga exiter. Si Jesus Christ ang kinakalaban. Pagka kinakalaban si Jesus Christ, Brother Willie, isa lang ibig sabihin. Yun nga, Brother Edwin. Di ba, may paratang si KDR na yung mga exiter sa MCGI ay mga antikristo, di ba? Magkakatotoo yun, Brother Willie, pagka ganyan ang gagawin nila. Tamaan sila noong sinabi na yun ni KDR. Matututo sa akin si KDR, Brother Edwin. Oo, Brother Willie, magkakaroon ng bala si Kuya. Oo nga, kaya lang hindi ko pwedeng i-atras, Brother Edwin Oo, pero Brother Willie, bago mo ituloy, kasi yung sinasabi nila na yung Brother Willie, yung ang hindi dapat abuluyan, yung mga mangangaral na yung abuluyan hindi ginagamit sa pangangaral, binamimibigay, Brother Willie, nang hindi dapat abuluyan. Oo, saka ganito nga, Brad Edwin, yung mabuting balita, yung magandang balita, pagka ipinangaral yan, talagang dapat suportahan, suportahan ng mga sumasampalataya, tulong pinansyal. O ngayon, si KDR hindi dapat suportahan yan, Brad Edwin. Kahit piso, Brother Willie. Kahit ano ba yung pinakamababang sentimo sa atin? 5. Kahit 5, hindi deserve ni KDR na suportahan yung kanyang Kasi hindi naman nangangaral si KDR Hindi mangangaral si KDR. Mangangarir yan, mangangarir. Tama, Brother Willie. Tapos, hindi naman magandang balita, hindi naman mabuting balita ang ipinapangaral ni KDR, Brother Edwin. Opo. Oo. Sariling balita lang niya, Brother Willie, pinuna. Hindi naman ibanghelyo. Ibang ebanghelyo ang ipinapangaral ni KDR. Yung kanyang minana kay Brad Ele. Tama, Brother Willie. Oo, pagka ang ipinapangaral hindi ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, hindi ang magandang balita ng Panginoong Jesucristo, hindi dapat suportahan yan, Brother Edwin. Hindi dapat abuluyan yan, Brother Willie. Oo. Yun, Brother Edwin, sana mag-isip-isip itong mga exiter, yung mga manggagawa na tinututulan ang abuluyan, ang church offering. Si Jesus Christ po, nagpakita sa atin ng halimbawa ng pangangaral ng mabuting balita. Mayroong tulong pinansyal para maipangaral ang mabuting balita sa mga tao, Brother Edwin. Tama po. Lalabas
kalaban ni Jesus Christ. Mga antikristo itong tinututulan ng church offering, Brad Edwin. Kasi, tama po. Kasi po, ang tinuturo nila, salungat doon sa ginawa at itinuro ni Jesus Christ, Brother Willie. Yes, yan ang ating punto dyan, Brother Edwin. Pagka po ang ipinapangaral ang mabuting balita at kapag ka ang nangangaral ay mangangaral ng Diyos, kagaya ng Panginoong Jesucristo, kagaya ng mga apostol, Brother Edwin, hindi talaga pwedeng alisin ang ang tulong pinansyal na galing sa mga sumasampalatayang mga tinuturuan ng mga salita ng Diyos, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Meron pa ba tayong talata, Brother Willie, na susuporta dyan sa una nating talatang binasa? Ito, Brother Edwin. Babasahin ko itong Lucas 8:3, Sarili nilang salapi ang kanilang ginastos para sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Para saan yung salapi na ginastos nitong mga babaeng ito na sumasampalataya? Para kay Jesus, para sa pangangailangan ni Jesus at ng mga alagad na kasama ni Jesus, Brother Edwin. Opo, maliwanag po. Ibig sabihin, kasi ang nangangaral ng mga salita ng Diyos, may mga pangangailangan yan, Brother Edwin. Opo, hindi naman po pwedeng wala Kumakain din yan. Tama po. Umiinom din yan, Brother Edwin. Tama po, nagugutom din yan, Brother Willie. Oo, di ba? Nagdadamit din yan, nagbibihis din yan ng kasuotan, di ba? Tama po. Yan. Sa panahon nating ito, Brother Edwin, hindi naman nabago ang pangangailangan ng tao. Pagkain pa rin, di ba? Oo, pagkain, iinumin, daramtin, Brother Willie. Oo. Tapos sa panahong ito, nung panahon ng Panginoong Jesucristo, naglalakad-lakad, Brother Edwin, Opo. Oo. Sa panahon natin ito, may mga sasakyan di ba? Opo, kailangan may pamasahe ka malang dala, Brother Willie. Pamasahe, sasakay ka ng bus, ng jeep, O kung halimbawa naman kailangan mong sumakay ng barko, sumakay ng eroplano, di ba, Brother Edwin? Opo, depende po sa kung saan may pangangaral, Brother Willie. Oo, kaya yung abulo yan, church offering, mga kapatid, mga ka-Bible study, pangunahing ginagamit yan para maipangaral ang salita ng Diyos, Brother Edwin. Opo, necessity po talaga yan. Oo, kagaya ng ginagawa natin sa panahong ito, gumagamit tayo ng internet, gumagamit tayo ng kuryente, para ang salita ng Diyos ay maipangaral sa buong mundo, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Libre ang ating pangangaral, Brother Edwin. Libre, walang bayad ang ating pangangaral. Opo, pero po yung ginagamit natin sa pangangaral, Brother Willie, ano yun, may gastos yun, Brother Edwin. Na internet, na kuryente. Yes. Oo. May gastos. Yes. Oo. Kaya nga yung mga tinitingnan, pinapansin yung GCash number dyan. Yung ating yung ating GCash number, yung QR code, Brother Edwin. Opo, marami pong puhupunan yan, Brother Willie. Oo, kasi nga tayo po real talk lang naman dito. Wala tayong hypocrisy, wala tayo ritong kaplastikan. Opo. Yan para sa mga may kusang loob na gustong suportahan ng pangangaral ng mga salita ng Diyos. Amen. Tama. At saka, Brother Willie, maliwanag naman nakalagay doon sa QR code for your voluntary contribution. Diba? Voluntary nakalagay, di ba? For your voluntary donation. Yes, oo. Scan the QR code. Oo. Ayan. Para yan sa mga alam yung magkusa, Brother Edwin. Yung mga alam yung salita mag-volunteer, Brother Willie. Yes. Kasi sabi sa akin nung mga nakaraan, nung hindi pa tayo naglalagay niyan, Brad Willie, na-bless po ako doon sa topic, doon sa paksa na inyong tinalakay. Ang tagal ko po sa grupo ni Brad Eli, pero hindi ko po natutunan yung mga tinalakay nyo, Brad Willie. Paano po ba ako makakatulong
para naman po tuloy-tuloy yung inyong programa, Brad Edwin. Opo, Brother Willie. Yun, halos araw-araw nung araw sinasagot ko yung mga tanong na yun Paano ba, Brad Willie, makakatulong? Kasi na-bless po ako tagal-tagal ko na po sa MCGI yung pala paliwanag doon sa talata na yun, Brad Edwin. Opo. Di yun, naisipan ko, para yan hindi ko na araw-araw sinasagot, Brad Edwin, ilagay na nga dyan yung GCash QR code, GCash number, at yung namang marunong bumasa na voluntary naman yan, walang sapilitan, Brad Edwin, sila yung magpa-participate, Brad Edwin, di ba? Opo, at saka natin, Brother Willie, ginawa itong QR code ito para siguradong yung kanilang tulong makarating sa atin at magamit sa gawain. Kasi merong gumagamit, Brother Willie, ng ibang number. Yes. Tapos, sasabihin, mga kasamahan kami ni Brother Willie sa kanyang pangangaral. Tapos sila nang pala nakikinabang, hindi makakarating, di ba? Oo, nasubukan na natin yun. Merong naglagay ng ibang GCash number at yun ang ipinang-i-scam, Brother Edwin, sa mga tao. Oo, sila nakikinabang, hindi nagagamit sa pangangaral, Brother Willie. Ngayon, patunayan natin, Brad Edwin, na talagang yung mga mangangaral na nangangaral ng mga salita ng Diyos, ng mabuting balita sa mga tao, talagang may pangangailangan niya na dapat matustusan, masuportahan ng iglesia. Basa, 1 Corinto 9:3 hanggang 4, Magandang Balita, Biblia. Ito ang sagot ko sa mga pumupuna sa akin. Sumagot si Apostol Pablo sa mga nasa Corinto na siya pinupuna, Brother Edwin. May mga sumisita, may mga maiinit ang mata kay Apostol Pablo na mga taga-Corinto. Ano yung kanyang sagot sa mga pinupukol na puna sa kanya? 4. Wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Brother Edwin. Nako, mabigat, Brother Willie, salita na yan Yan, sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Yun pang binasang talata ni Brad Willie, maliwanag na o kailangan pang ipaliwanag? Sagot nga po yung ating mga taga-subaybay. Sige nga po, sa Facebook at YouTube, maliwanag na po ba yung 1 Corinto 3:4 na ito o kailangan pang ipaliwanag? Nandiyan pala si Pastor Danilo Rason, yung kaibigan nating Pastor Brad Edwin sa Pampanga. Opo, good evening po, Brother Danilo Rason, at magandang gabi din po kay Obed Hipolito na ating pamangkin dyan sa San Rafael, Bulacan. Magandang gabi. Pakibasa mo yung mga sumasagot ngayon, Brother Edwin. Sinasagot yung ating tanong. Maliwanag po ba yung 1 Corinto 3:4 o 9:4 o kailangan pang ipaliwanag? Ayan po, nagaling po kay Nama 447, tama po. Nilyang, maliwanag po. Jackie Toti, maliwanag po. Terminator, amen po. Maliwanag pa po sa sikat ng araw. Gumuguhit po, Brother Willie. Sabi. Di ibig sabihin, bawas na sa trabaho, Brother Edwin, di ba? Opo, hindi na kailangan ipaliwanag, Brother Willie. Ayan, Brother Job, crystal clear. Ayan, wala nang maraming salitaan dito, Brother Edwin. Tama po. Basahin ko lang yung sabi ni Brother Job. Dahil na-bless ka, dahil sa salita ng Diyos, yung puso mo, siya mismo ang mag-uudyok para tumulong. Kasi masaya ka sa narinig mong mga salita ng Diyos, Brother Willie. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, Brother Edwin. Opo, naman talaga, Brother Willie, kaya ka magbibigay dahil udyok ng iyong pananampalataya, udyok ng Espiritu Santo, dahil meron kang nadinig na hindi mo nadinig noon, di ba? Nasiyahan ka doon sa nadinig mo, kaya ikaw ay voluntary na magbibigay ka para yung salita ng Diyos ay patuloy mong marinig, patuloy na maipangaral, Brother Willie. Kaya nga, Brother Edwin, kung mapapansin ng ating mga ka-Bible study, di ba tuwing magpapaalam ako sa programa, ano sinasabing madalas si Brother Willie? Salamat po sa inyong mga panalangin. Salamat po sa inyong mga tulong pinansyal, sa mga suportang pinansyal, kaya po nakakapagpatuloy ang ating programa sa Facebook at YouTube. Di ba, Brother Edwin?
Tama, Brother Willie. Kasi kung wala pong ganun, Brother Willie, matagal lang wala ang programa, Brother Willie. Kasi hindi matutustusan yung mga gastusin, pangangailangan sa pangangaral ng salita ng Diyos, Brother Willie. Ayan, 9 years na itong taong ito, 2025. 9 years na po ang ating programa sa Facebook Live, Brother Edwin. At kaya tayo nakapagpatuloy, Brother Edwin, kasi nandyan nga yung suportang pinansyal ng mga kapatid na sumasampalataya, yung mga nabiyebli sa programa natin, Brother Edwin, di ba? Opo. Itong naipatay yung chapel, Brother Edwin, saan pa nanggaling ito? Di ba? Alam mo naman ang kwento. Kung paano yung pangarap ko at pangarap ng mga kapatid na magkaroon tayo ng ating sariling bahay-sambahan. Paano po naging posible ang lahat ng ito, Brother Edwin? Yan po, Brother Willie, ay naging posible. Nakapagpatayo po tayo ng chapel. Una-una, nakabili tayo ng lupa. Yan po ay sa tulong at awa ng Panginoong Diyos. Pangalawa, sa mga kapatid at sa mga nakikinig ng programa na sumasampalataya at na liligayahan sa pakikinig ng mga salita ng Diyos na inyo pong ipinapangaral, kapatid. Ayan, Brother Edwin, hindi naman umulan ng pera, Brother Edwin. Mula sa langit, Brother Willie. Oo, mula sa langit. Kasi si Kuya Cesar nung araw, yung mabagal magsalita, umulan sana ng pera. Yun ang kanyang panalangin, Brother Willie. Oo, ganun magsalita si KD Agay, parang si Kuya Cesar. Opo. Umulan sana ng pera. Sabi ng Kuya Cesar sa langit, di ba? Wala pong ganung nangyari na umulan ng pera mula sa langit, mga kapatid, mga ka-Bible stud. Ang nangyari po dyan, may mga taong kinilos ang Panginoon, ang kanilang mga kalooban, Brother Edwin, Opo. para sila magmalasakit, Brother Edwin. Mangyari nga itong ating matupad yung pangarap nating lahat na magkaroon tayo ng ating sariling bahay-sambahan. Tama po, Brother Willie. Kaya nga po, di ba, laman ng ating panalangin, Panginoon, dagdagan mo pa po ang aming kapatid, ang aming mga kapwa-tao na magmamalasakit at susuporta sa iyong banal na gawain sa lalong ikalalaganap ng pangangaral ng mga banal na salita. Di ba, Brother Willie? Amen, amen. Ayan, mga kapatid, mga ka-Bible study, noong makaipon tayo ng pera na mula sa kusang loob ng mga kapatid, noong mga nagmalasakit dito sa ating pagsasama-sama, nag-umpisa lang po sa kalahating milyong piso, Brother Edwin. Di ba, no? Tama po. Saksi po akong buhay dyan, mga kapatid, mga taga-subaybay. Pinag-ipunan yung Brother Edwin, yung para sa construction, 500,000. Nung tayo po, Brother Willie, ay magpasimulang magpagawa, Brother Willie, 500,000 ang ating kasunhan. Pagpapagawa ang pinag-uusapan natin. Kasi yung pinambili dito sa lupa, 900,000, inipon din yan, Brother Edwin. Opo, bukod po yan, Brother Willie, sa lupa at saka yun sa pagpapagawa. Oo, yung 900,000 siguro po inipon niya ng mga 3 taon, Brother Edwin. Opo, more or less, Brother Willie, mga ganun. Tapos, yun namang sa lupa naman, inipon niya ng mga 2 taon, 500,000, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Kaya nung meron na tayong lupa, tapos may nahawakan na tayong 500,000 galing sa kusang loob ng mga kapatid at ng mga nagmamalasakit, ano instruction ko? Umpisahan na ang pagpapatayo. Tama, Brother Willie. At nung inumpasahan naman, Brother Willie, yung pagtatayo, nagtuloy-tuloy naman yung mga tulong at suporta ng mga kapatid at saka ng mga kapwa-tao na nagmamalasakit. Oo, di ba noong sinasabihan ko kayo ni Kapeding na ito ako ang aking gustong mangyari, kailangan ka ako maumpisahan ng pagpapatayo at dapat ka ako may second floor, di ba? Tama po. Ang Kapeding hindi kumikibo pala noong nagsasalita ako. Ayaw akong kontrahin, Brother Edwin. Oo, pero Brother Willie, dahil alam ni Kapeding kung saan lang aabot yung 500, kaya hindi siya kumikibo. Oo, sabi ni Kapeding sa loob-loob niya, pang ano lang yan, yung 500,000, pang bungalow lang yan, sabi ni Kapeding, di ba? Oo, tsaka sabi sa akin ni Kapeding ng Brad Willie, baka kayong
yung silong Maleka ng first floor na hindi batagpo sa 500,000 na. Sabi ko. Pero Brother Edwin, ako yung nagsasalita kasi sa pananampalataya Ha? Tama, Brother Willie. Sabi nyo nga po nun, ang umiiral sa inyo. Pananampalataya. Oo. Opo. Sabi ko, sa pananampalataya ko kako, magtutuloy-tuloy yan. Ano nga nangyari? Di ba? Hindi naman nabitin yung ating paggawa dito, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Oo. Tuloy-tuloy, Ang malasakit ng mga kapatid, yung kusang loob na pagbibigay, tuloy-tuloy, Brother Edwin, at eto na nga, pag nakarating yung ating mga ka-Bible study dito sa Bulacan, makita nila yung pinag-uusapan nating bahay-sambahan. Ngayon, Brother Edwin, marami pa sana akong ibig na maikwento sa mga nakikinig. Kaya lang yung ating oras, kailangan na nating tapusin na muna itong ating tinatalakay at ipagpapatuloy na lang natin, Brother Edwin. Oo, Brother Willie. Tsaka kailangan natin tumupad sa ating usapan na hanggang tayo 10:30 lang. Oo, kaya nga yung ating mga prayer request, bigyan na natin ng pagkakataon, yung mga prayer request. Sige May po, tanong pala rito, si John Paul. Brad Willie, ba't kayo umalis sa MCGI? May corruption ba sa salapian? Late to, Brad Edwin. Late na nakinig, Brother Willie, ako na lang kaya sasagot sa tanong ni John Paul Sige, na to. oo, para menos na sa trabaho ko. Oo, Brother John Paul, pag paumanhin mo na ako na sasagot sa iyo. Sasagutin lang kita na isang mabilis. Hindi lang po sa gobyerno may corruption, pati sa isa meron. Yun po yung sagot ko. Kaya umalis si Brother Willie. Sige, ang mga prayer request. Pakibigay po ang pangalan ng tao na may sakit. Kung ano po sakit karamdaman ng tao. At kailangan na po nating samantalahin ang pagkakataon na ibinibigay natin para sa inyong mga prayer request, Brother Edwin. Meron palang prayer request na pangina ay ibinigay yung isa nating nasa abroad na ka-Bible study para sa kanyang anak, Pauline Cruz. Sige, ipag-pray natin yung kanyang anak. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inaalis ang anumang nakakapagpadilim ng kaisipan ni Pauline Cruz. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang liwanag ng pag-iisip kay Pauline Cruz. Ipagkaloob din ang kapayapaan ng kalooban. Ipagkaloob din ang masunuring puso kay Pauline Cruz. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para kay Sister Ninita Chuya, hingi po ako ng panalangin makauwi ng Pilipinas. May aayusin siya, attend ng hearing. Sige po. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ligtas na paglalakbay ay ipagkaloob kay Sister Ninita Chuya makauwi ng ligtas at payapa sa bansang Pilipinas. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Next po, na mga prayer request, mga kapatid, mga ka-Bible study. Si Brother Luis Loyola, Brother Edwin, Brother Jack Di Bohawe. Opo, Brother Willie. Maipag-pray natin yung kanyang bukol sa kanyang kanang balikat. Sige, sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, bukol sa kanang balikat ay inuutusang malusaw at mawala kay Brother Luis Loyola. Sa dugo ni Jesus, kagalingan ay ipagkaloob sa kanang balikat ni Brother Luis Loyola. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Si Brother Luis Loyola, Jack Di Bohawe, siya yung tatay nung bata na ating nakita sa video kanina, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Yung batang babae, si Elijah. Yun Brother Edwin, natatandaan ko yun noong nakikinig si Brother Luis Loyola sa programa. Yung kanyang anak, sinasabihan siya, Daddy, masakit ang tiyan ko, masakit. Namimilipit sa sakit ang tiyan yung batang babae. Opo. Naglagay dyan si Brother Luis ng kanyang prayer request. Nagpo-programa ako, nagsasalita pa ako hininto ko dahil naramdaman ko urgent dahil anak niya yung masakit ang tiyan
huminto muna ako sa pagsasalita tapos pinag-pray ko yung anak niyang babae, Brother Edwin. Opo. Abi, wala pang hindi pa natatapos ang programa nag-message na si Brad Luis Brad Willie, okay na yung anak ko. Masigla na uli. Wala nang masakit na nararamdaman sa tiyan niya, Brad Edwin. Opo, instant healing po ang inatanggap ni Elijah, Brother. Oo. Yung pa lang si Elijah na yun, dalagita na. Malaki na yung batang babae na. Sabi ko kay Brad Luis, pagka kayo magawin ng Bulacan, pasyalan nyo ako dito sa Baliwag nang magkita-kita ulit tayo. Opo, Brother Willie, loobin nawa ng Panginoon na makita ulit natin si Brother Jack at saka yung kanyang sambahayan. At lalo na si Elijah, na dalaga na pala kaya, Brother. Yes, so sabi ko, nami-miss ko kayo lalo pagkapasalamat, meron kayong kanikanyang awit na handog sa Panginoon, di ba, no? Opo. Mga sanay namang kumanta, no? Talagang may talent sa pag-awit, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Anyway, Brother Willie, sa ating pasalamat sa December, medyo malayo-layo pa naman. Sana mapaghandaan niya Brother Jack yun. Oo, inimbitahan ko na nga. Sige, Brother Edwin, isang general commanding prayer na gawin natin para sa lahat ng narito. Kayo na po ang magsabi kung ano pong mga sakit karamdaman niya na ating uutusan, paalisin sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, sa pamamagitan po ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sige po, taas tayo ng ating kanang kamay. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutosang umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, kagalingan, kasiglahan at kalakasan ay ipagkaloob sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Sa lahat po ng mga sumabay sa ating commanding prayer na ginawa, sa mga prayer request na binigyan natin ng pagkakataon sa programa, kung pwede po kayong magbigay ng update. Kumusta po kayo? Kayo po ba'y magaling na sa inyong mga sakit karamdaman? Tumanggap po ba kayo ng instant healing or gradual healing? Yan po ay ating ipagpasalamat sa Panginoong Hesukristo. Gawa po tayo ng short video testimony para magpasalamat sa kabutihan, sa kagalingang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Sige, magpasalamat na tayo sa ating mga nakasama ngayong gabi. Opo, sa lahat po ng ating mga nakasama sa ating pong programang Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie, salamat po sa inyong oras na tayo po ngayong gabi ay muling nakapagkwentuhan, nakipagtalakayan sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Naway natuto po tayo at maging yung ating mga kasamang exiters ay naliwanagan po ang kanilang isip. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan. At bago tayo tuluyan pong magpaalam, magtapos, mga kapatid, mga ka-Bible study, tayo po'y sama-samang manalangin, magpasalamat sa Panginoon at magtagubilin. Pangungunahan tayo ni Brother Edwin sa ating closing prayer. Sige, Brother Edwin. Sige po, mga kapatid, tayo po ay manalangin at pagpasalamat sa Panginoon. Ama naming nasa langit, Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Ama, sa gabi pong ito, sa aming pong pagtatapos sa aming programa, nagpapasalamat po kami, Ama, sa isang mabuting pagkakataon na kami po'y muli mong binigyan ng pagkakataon. Kami po ay muling makapag-aral, makarinig, at matuto ng iyong mga banal na. Amen. Pagkaloob mo po, Ama, na ito po ay makapagbigay nawa ng kalakasan, pag-asa sa bawat isa sa amin, magamit po namin sa pang-araw-araw po naming mga pamumuhay. Amen. Ama, dinadalangin din po namin sa iyo ang aming mga kapatid, ang aming mga kapwa-tao, na mabuksan po ang kanilang puso't isipan. Magkaroon po ng malalim na pagkakilala sa aming Panginoong Jesucristo. Higit sa lahat, sa lalong madaling panahon, makasama po namin sila sa mga Ama, laki po ng aming panalangin ang iyong banal na iglesia, ang iyong pangangaral, mga salita sa Facebook Live at sa YouTube Live. Tulungan mo pong palagi na maipangaral ang iyong mga banal na salita. Maging daan po ito upang
mahikayat at makasama po namin sila na magpaloob, maglingkod sa iyong marangal na pangalan. Amen. Tagipan mo pong palagi ng iyong mga himala, papagaling ng mga sakit at karamdaman, maranasan po ng aming mga kapwa-tao, aming mga mahal sa buhay, ang iyong mga pagpapagaling at ginagawang himala sa buhay ng bawat. Amen. Ama, dagdagan mo pa po ang aming mga kapatid, aming mga kapwa-tao na magmamalasakit, susuporta at tutulong sa iyong banal na gawain sa lalong ikalalaganap ng pangangaral ng iyong mga. Dagdagan mo po, Ama, ang aming mga kapatid na manggagawa na siyang makakatuwang ng pangangaral ng iyong mga banal na salita. Amen. Para po namin ang ibang panig ng mundo at maipangaral ang iyong mga salita. Ama, pagpalain mo po ang aming mga kapatid, ang aming mga kapwa-tao, ang aming mga kapwa-exiters na nakinig at nagkaroon ng pagkakataon na amin pong makasama sa aming programa mga gabi. Amen. Patuloy mo pong pagpalain bawat isa sa amin. Patuloy mo pong pagpalain ang aming mga paghahanap buhay, mga pagninegosyo, maging pagpapala po kami, Ama, una sa iyo. Yes, ikalawa po sa aming mga mahal. Amen. Hanggang sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay ngayon, sa iyong mapagpalang mga kamay, pinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay at kapalaran. Opo. Ilayo mo po kami, Ama, sa iba't ibang uri ng masasamang panaginip at sa mga biglaang. Amen. At sa araw ng bukas, Ama, muli mo pong ipagkaloob sa amin ang isa pang mabuting pagkakataon. Lakas at buhay upang magamit namin sa masaya at matapat na paglilingkod. Ama, sumasampalataya kami ng buong puso na lahat ng aming napawang kasang-ayon ng iyong banal na kalooban. Iyon na pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos Ama. Salamat po, Holy Spirit. Salamat po sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Salamat po sa lahat ng ating mga nakasama ngayong gabi sa ating Bible study. Hanggang sa susunod pong Huwebes, kung loloobin ng Panginoon, pagpatuloy po natin ang ating paksang tinatalakay. Salamat po sa inyong mga panalangin. Salamat po sa inyong mga suporta, sa inyong mga tulong pinansyal para po makapagpatuloy ang ating programa. Sa biyaya ng Panginoon, 9 years na po tayo na nakakapagsagawa ng Bible study dito po sa Facebook Live. Patuloy po tayong ingatan at pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Good night and God bless po sa ating lahat.